ito. Laki po. Tapos na rin po. Gaya po nito. Ako ito. Ayan po. Pakita ko po sa inyo. Ayan guys. Kasi kakahaon ka lang po nito. Ayan. Ayan. Tikman na po natin. Ayan po guys. Ito po. Ayan po. Ayan. Ayan po. May mga bunga po siya. Ayan. Ito po nito. Ayan po guys. Ayan. May pang snack na po tayo. Ay. Sakit. May mga amigas. Kunin natin buo. Baka po kasi mabali pag ano natin. Ayan. Po, kain po natin. Ay, lilinis po kasi tayo ngayon ng garden guys. And medyo matagal-tagal na din po itong kamote. Kaya yan, naisipan ko pong hukayin. At buti na lang talaga ay hinukay ko talaga guys. Dahil lalaki pala talaga ng mga bunga niya. Ayan guys. Ayan po. Sobrang laki. Ayan po. Ayan po guys. Ang laki po. Wow. Ang laki. Ayan. Ayan guys. Meron pa tayo ditong isa. Kain din po natin. Ayan po. Ito naman po ay hindi po siya masyadong kalakihan. Mahaba din pala itong isa. Ayan guys. Po. Ayan po, nakadalawa na po tayo. Ayan. Ayan guys. At ayan po, ito po yung ating mga nakuha po na kamote doon po sa ating garden. Kaunti lang po yung kinuha ko guys kasi sobrang dami po talagang langgam. Grabe, ang dami ko talagang kagat ng langgam guys. Ang sakit po talaga, kaya ito lang po yung ating kinuha at saktong-sakto naman po may naisipan po akong lutuin dito. Kaya ito po, hugasan muna natin at lutuin muna natin ito. At before pa natin ito gawing masarap na kamote recipe, saingin muna natin ito. Nilagay ko lang po ito dito sa ating kalderin at naglagay lang po tayo dito ng katamtamang tubig lamang. Saingin mo natin ito hanggang po sa ito ay lumambot. At ayan guys, kung makikita nyo po, ito ay malambot na. Kaya palamigin muna natin ito at saka natin ito balatan. Ayan, ito na po yung ating kamote. Balatan muna natin ito guys. Saka po natin ito imamash. Ayan. Mag-add din po tayo dito ng harina. Ayan. Ito po ay all-purpose flour. Ito po yung pangalawa. Ito ng half teaspoon ng baking powder. I-transfer muna natin ito sa malaki-laking bowl or palanggana kasi mahirap po itong masahin dito. Ayan, dito po natin ito i-transfer sa ating palanggana. Ayan po siya guys. At ito po maglalagay po tayo dito ng white sugar. 1/2 cup. Ayan. Mag-a-add din po tayo dito ng salt. Ayan, papabalansan po ng lasa. At para naman po ito ay mas maging masarap, mag-a-add din po ako dito ng butter. Pero ito po ay optional lamang. Pwede po hindi na kayo mag-add. Pero mag-add po ako ng kaunti. Ayan.
Ayan, masahin na po natin ito hanggang po sa makapag-form tayo ng dough. Ayan. Tubig, paunti-unti lamang. Ayan, nag-prepare lang po ako dito ng 1/2 cup. Basahin po natin ito ulit. Ayan, of course, ilalagay na po natin ito lahat ng ating tubig. Ayan. And continue lang po natin itong masahin. Hanggang po sa maging smooth na po siya at maging maganda na po yung kanyang granule. Ayan po, pag naging ganito na po yung kanyang texture. Ayan, okay na po ito. Ang gagawin po natin dito ay i-rest po natin ito ng mga at least 10 minutes. And while naka-rest po ito, i-prepare na rin po natin yung atin pong pang palaman po dito sa loob. Nagamit po tayo ng cheese. Ayan, i-rest lang natin ito. Ayan po. Ito pala guys ay 1/8 cup. Ito lang po. Yan po. Lagay po tayo dito ng cheese sa gitna. Yan po. Then, lagay po natin dito. Ayan po. Tapos na rin po. Ayan po. Balls. Ayan guys. Ayan po. Ay, lumutang po siya kaso kaunti lang po yung ating mantika kaya hindi po natin ito siya mapalutang. Ayan po at naluto na rin po itong iba. Kaya hanguin na po natin itong mga naluto na. Gaya po nito. Okay na po ito. Ito rin po okay na. Ito na po siya. Ayan po. Hi guys! Ayan po at natapos na rin po natin lutuin po yung ating sweet potato cheese ball. Ito na po siya guys. Ayan. Ayan po. Pakita ko po sa inyo. Ayan guys. So, ayan. Magbibiyak po tayo ng isa.
Mainit-init po ito guys kasi kakahaon ka lang po nito. Ayan. Tikman na po natin. Ang sarap po nito guys. Kinabas na po natin yung ginawa. Sakto lang po yung kanyang lasa. Hindi po siya masyadong matamis. Kaya kung ayaw niyo po sa masyadong matamis, ito po ay okay na okay sa inyo. Ngayon, ang sarap po niya guys. Promise po. Ay try niyo po itong gawin. Sigurado pong magugustuhan niyo dahil ang sarap po talaga. Kain po tayo. Sobrang lakas po ng hangin dito guys. Kasi po, may bagyo po dito. Kaya para pong yung bubong po namin parang bibigay na ata sa lakas po ng hangin. Kaya po dito po ako sa loob nagluto ngayon. Ayan po. Ayan. Ayan po. Try nyo na guys. Sigurado pong ito ay magugustuhan nyo po. Sobrang sarap po talaga niya. Promise. At saka yung ano niya guys ha. Yung texture niya. Yun pong labas niya. Crunchy. Tapos yung loob po niya. Ayan. Napaka smooth po ng loob niya. Ayan po. Ipapakita ko sa inyo guys. Yung loob po nito. Napaka smooth po. Ayan. Yan po. Napakalambot po ng loob. Para lang din pong sweet potato na niluto. Napakalambot po ng loob. Napaka-crunchy ng labas. At ang sarap din po ng cheese. Yung gamit po pala natin ng cheese guys ay yung quick melt cheese. Kaya po sa mga may tanim po dyan na kamote or sweet potato, at try nyo na po itong ating recipe po for today. Sobrang sarap po talaga dito guys. Siguradong pong ito ay magugustuhan nyo. Huwag lang po saing lang po yun or barbecue na kamote yung gawin nyo po sa inyo sweet potato. At saka mura lang din po yung nagastos po natin dito ha. Ang mahal lang po ng ating nabili dito yung lang pong cheese. So yung iba guys, murang-mura lang po. Mura lang po yung all-purpose flour. At saka pwede rin naman kayong hindi maglagay po ng butter. Kung wala po kayo, kasi ako meron po akong natira guys, kaya ayan, nilagyan ko po ng butter. So kung wala po kayong butter dyan sa bahay, okay lang po kahit hindi nyo na po lagyan. Or di kaya mag-substitute kayo ng margarine. Kaya ayan lang po guys, itry nyo na po ito. And thank you po for watching. And see you po on my next vlog. Bye-bye!